Hey guys, kumusta? 2 taon na since review ko ang bike ko 14-inch folding e-bike. Gusto ko lang i-share experience ko after 2 years of using this bike. So, marami sa inyo nagpa-follow up. Kamusta na? Ano na yung nangyari after 2 years? Ba't nawala? So, sorry, I've been busy talaga. What happened after the first review is actually ginamit ko siya for a few months. Pero nung nagbago yung shift ko from night shift to morning shift, which is like 10 a.m. to 6 p.m., naging struggle para sa akin na bike papunta sa work. Kasi sobrang init. Plus, bumili na rin kasi yung partner ko ng sasakyan, kaya hindi ko na rin siya nagagamit araw-araw sa pagpasok. So ngayon, dinala ko siya dito sa Bulacan para mapakinabangan naman kapag nandito ako. At saka since madalang naman ako sa Pasay, dahil wala akong dito, doon ako nagsistay sa bahay ng partner ko sa Cavite. So, dito sa Bulacan, since subdivision naman siya, mas magagamit namin siya kung may nakabili sa tindahan, gusto mo na magpahangin, kasi marami pang masya crowded kasi hindi pa siya mga babahan ng mga streets. Medyo lubak dito sa area. Dito kasi sa amin may malapit na sa Mart, Daddy, at saka Pure Mart. So, okay din dahil is may bibiling ka malapit lang. Pwede ka lang mag-bike. Although medyo malayo lang konti na nakaan. So, ano yung mga tips ko na masasabi the last years na ginagamit ko e-bike? So, number 1, ang napansin ko sa e-bike na pagka hindi mo siya ginagamit. Siyempre, kahit hindi mo ginagamit, yung battery niya nadidrain. Although mas matagal madrain para sa pag ginagamit. Pero eventually, mawawala talaga ng karga yung ganyan niya. So, ang advice ko is that at least every once a week, ang gawin natin sa battery, charge natin siya. Now, yung charger natin, may red light indicator yun. Nag-charge na siya. So, wag nating iiwan siya ng fully charged na. Kasi mag-overcharge na siya and makakabawas yun sa battery life. Ako, ever since, kapag sinacharge ko siya, normally, 2 hours, between 2 to 4 hours yung charging. Once makita ko na nag-turn na ng green yung red light sa charger, binubunot ko na siya. That's one way to protect yung battery. And so far, until now, for the past 2 years, hindi pa rin naman nag-deteriorate yung battery. Sarap ng hangin dito sa subdivision na ganitong umaga. Now, tip number 2, para naman sa gulong ninyo. So, dahil tubeless tires ang gamit ng bike ko 15-inch bike, mas matagal siyang mawala ng parang mas matagal siya lumambot. Tsaka ang kagandahan ko, kung may natusok pa ng buhok sa kalsada, hindi siya yung mabilis siya mag-deflate pag parang sumasabog. Ito kasi mas makapal yung yung internal light niya. Pero kapag hindi mo siya nagamit ng matagal, natural sa mga tubeless tires, yung pressure niya bumababa hanggang sa lalambot siya.
And kung susubukan mo siyang, lumambot na talaga siya, at susubukan mo siyang i-pump ng ordinary manual air pump, mahirapan ka. Halos hindi siya is na sobrang bilis mo mag-pump. Pero kasi mas maganda kung dalhin mo siya sa vulcanizing shop o kaya naman sa mga gas station. Kasi meron silang pressurized na air, pressured air na pwede mo gamitin para yung tires ng bike mo. Nung una nag-alala ako, akala ko kasi parang, ay, flat na, sila na, hindi ko magagamit. Pero hindi pala. Kasi, hindi lang pala talaga siya makargahan ng manual. Pero kung sa pressurized air pump pag gagawin, babalik naman siya sa kagaya nito. Parang bago po. So, nung nagpa-bike to work na ako dati, na-experience ko din naman na maabutan ng daan sa daan. May kapote naman ako, pero ang unit ko kasi baka mamaya mapasok ko ng tubig yung bike, yung makina, yung battery. Pero, hindi naman nangyari sa akin yun. Hindi naman naging issue. Pero dahil madalas talagang malakas yung daan, I suggest na similong na lang muna kayo. Kasi kung talagang buhos, like, hindi na magiging parang safe para sa inyo mag-bike. Gaya ng mga nakamotor, tumitigil sila sa isang side para magpadilam ko sa ulan. Pag medyo humaba na o tingnan na saka sa So, yun din yung tip ko para maiwasan natin na tumigil yung makina at saka yung natin. So, sa part lang gusto sa subdivision. Hindi ako nag-aaral mag-drive kasi na maluwag yung kalsada, lalo na kali dito. Wala talagang naglalakad, walang tao. At minsan mga aso dalat. So, sanay na naman sila sa tao kaya hindi nagtahak. At kung mapansin nyo, nadidinig niyo pa rin yung tunog niya kapag parang nag-sound. Hindi ko yun inalis kasi at least pag nasa kasada ka, hindi siya sobrang tahimik. Kung meron mga lalakad, alam nilang yung paparating siya sa akin. Ito na yung tulong part ng subdivision. Isa may mga ano dyan na bunga yung mga material. Pwede mang hindi kasi wala namang may-ari. Karamihan kasi dyan dati lang nakatanig bago kumagal sa subdivision. Lugar lang. Dati kasi sarap mag-bike dito sa umaga. And ito double time na nagbabike ako, hindi ako nagtitilan. Kasi ang issue ng bike ko, siguro sa akin lang, umiikas yung kadena niya and medyo mahirap ikabit kaya ako para hindi na mahasik. Hindi na ako nagtitigal kasi ang range naman ng battery ito kaya umabot ng 50 km/h.
hanggang sila kailangan sa tagal ko na planong mag-update. Nagawa ko ng ating weight plan ko before, pero medyo hindi ko na gusto wala akong ayos na kanin. But since bumili ako ng It's a 360, so ito yung gamit ko para mas madali ko i-adjust yung focus ng video. Ang takbo natin dito nasa mga 20-25 kilometers per hour. So, hindi pa rin nagbabago yung speed. Kaya niya makbo ng up to 30 kilometers per hour. Tapos, gumagana pa rin yung cruise control niya kapag nakahawak sa signal niya ng matagal, I forgot yung seconds, mag-automatic yung cruise control. Kahit ibalik mo niya yung signal niya doon, kapag tuloy pa rin yung takbo niya. Kaso siya kapag may house mo putol, is kailangan yung brake. So nakikita natin sa base. Pag-click na tayo base 1. Dito tayo sa pag-base 2 base 1 na daan. Medyo malubak yung pinagawin na siya akin kasi na noon ka pa rin masasakyan pag dumadaan kung saan pag dumadaan mga baso sa natin ang habol na kaso. Yan. Ilaso na tayo isang kaso na kita. So ngayon, sa pagpa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 pagp
Alam ko lang kasi hindi nag-bike ulit. Baka mamaya alam. Medyo pa-on to guys, pero pansin nyo naman, hindi naman nahihirapan sa hindi naman dito. Mamaya mas nakahulog mas parang kahit bike na 2 years. Dito na kayo tayo sa phase 2. Papasok. Tsaka sulang. Ay, nakapit siya. Okay pa. Okay, ito medyo malibang.
tabi na tayo sa beach. Sa beach. Pagkagas natin may barber shop. Tapos area na to mga hindi pa pa. So makakapit dyan ni tapos dito sa may kaplan kaplan discount. Sobrang convenient naman kasi mas maganda na pumunta dito. Medyo malayo hindi din nilalakad. Yan ang kulay, isda. Meron din repair shop. May school. Elementary school. Dapat tayo sa pangalawang school. Katabi ng gym. Kasi ilalaki rin tayo yung bike ko. Iiwan ko sa kanya. Kaya grabe papalit niya yun. Ito pa. Ito. Medyo mataas-taas na. Pero yun, chill pala naman si Bike. Tapos taas na. Hindi na tayo nakakit doon. Wala. Kasi wala. Kasi dami yung sasakit. Wala tayo. Ba't ito? Wala tayo. Sarado na tayo. Wala tayo. Kasi pagkabahan naman. Tapos pagdating sa repair shop mga kung kumita pa sa lesson so lesson dito na siya mga lesson. Ini ada pikiran suka itu balik ke parang capek tayo si bapak dari kita. Abot pero sabi, let's say mahirap ang nag-ibang for
hindi ako kasi ay nakakabahala sa mga mabilis na sasakyan. Siyempre, pag nabwisit sila sa akin, bigay na lang na sa highway. Kami naman, kailangan ng malaking speed sa kalsada kahit sige. Dito na ulit tayo sa Inspire sa division. Kasi medyo rin tayo kasi sa pagitan tayo ng goods papuntahan. I-develop yung pabili ko ng asphalt. Saya kami sana nga lang sa tagal lang mas malayo ang gusto ko siyempre hindi naman nag-expect sa worth 1,000 and for the last 2 years happy na rin naman ako dito sa purchase ko kasi matibay, reliable, super sulit kaya comment na lang din kayo kung ano experience using yung e-bike. Tsaka huwag kalimutan i-like video, subscribe din naman kayo para na-update din kayo ng kung may bagong notification link. I'll try to upload as much as I can. Salamat sa pag-update. Stay safe guys.